Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Basag ang kasinungalingan ni Governor Henry Waminal sa pagdinig sa Senado. Mayor Dumanog hindi nagpatinag. Misamis Occidental Provincial Board Member Eduardo Cebedo itinanggi ang mga aligasyon ni Bonifacio Misamis Occidental Mayor Samson Dumanog na siya ay biktima ng hindi makataong gawain ng mga otoridad nang siya ay kinuha mula sa munisipyo noong Hunyo 16. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pala Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para masigwing updated ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig. Itinanggi ni Misamis Occidental Provincial Board Member Eduardo Cebedo ang mga aligasyon ni Bonifacio Misamis Occidental Mayor Samson Dumanog sa kakatapos lang na pagdinig ng Senado na siya ay biktima ng hindi makataong gawain ng mga otoridad nang siya ay kinuha mula sa munisipyo noong Hunyo 16. Sinabi ni Cebedo, tagapagsalita ni Misamis Occidental, Governor Henry Waminal na ang mga otoridad ay hindi kailaman tumutok na mahabang baril at tinakpan ng mukha ni Mayor Dumanog ng malong. Sinagot ni Misamis Occidental Provincial Board Member Eduardo Cebedo ang mga tanong ng media sa isang press conference sa Cagayan de Oro City. Wala umanong mga tauhan na may dalang mahabang baril sa operasyon at isang malong ang inilapat lamang sa dibdib ni Dumanog upang hindi ito matumba habang sinusubukang bumaba ng mga otoridad mula sa ikalawang palapag. Sa pagdinig na isinigawa ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs noong Agosto 1 at 2 na pinamumunuan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ay tinugunan ang mga umano hindi makatao, marahas at napaka-irregular na gawain na ginawa ng mga membro ng Philippine National Police at mga hindi kilalang tao laban sa alkalde. Muling iginigiit ni Dumanog sa pagdinig na masama ang pakikitungo sa kanya ng grupo ng mga Incident Command System. Ang kanyang mga kasama sa panahon ng insidente ay umalingaw sa kaniyang pahayag. Ang mga kinatawa ng operating team na naroon sa pagdinig ay pinabuolanan ang mga paratang ni Dumanog. Sinabi ni Cebedo na si Dumanog hindi kinakaladkad palabas ng kanyang opisina sa panahon ng pagkuha at sinubukan ng alkalde na saktan ng kanyang sarili gamit ang mga nakakalat na mga basag na salamin. Matapos na persahang pumasok ang team, nag-udyok sa kanila ng pigilan ng kanyang paggalaw sa pamamagitan ng pagpapaupo sa kanya sa isang wheelchair. Sinabi ni Joey Ampong, Executive Officer ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO, kay Senator Jinggoy Estrada na gumamit ng wheelchair dahil sa alalahanin ang kalusugan ng alkalde. Sinabi ni Estrada na ang operasyon ay nakakahiya kung isaalang-alang ang bilang ng mga operating personnel na kailangan. Yun kasi yung totoo talaga mga kaibigan. Parang ang pangit lang kasi talaga ng pagkakahuli. Kailangan pa ng mga ganong klaseng sitwasyon. Tali, tapos ang tanda na kung ano pa pinaggagawa. Para lamang makuha ang isang 70 anyos at walang armas na 70 anyos mga kaibigan, sa tingin nyo may kalaban-laban pa kaya yan? alkalde. Si Mayor Dumanog at ang kanyang asawa na si Vice Mayor Evelyn Dumanog ay sinuspindi ng Misamis Occidental Sangguniang Panlalawigan simula Mayo 3 dahil sa betrayal of public trust. Gayunpaman, sinabi ni Mayor Charlotte Dumanog Panal ng Tambulig, Zamboanga del Sur ang anak ni Mayor Dumanog na batayan ng preventive suspension ay ang nakaraang kaso ng kanyang mga magulang na binaliktad at pinawalang sala ng Office of the President. Ngayon ang tanong, ano ang batayan ng kanilang bagong kaso
dahil ang nasabing kaso ay binaliktad na at pinawalang sala na nagsilbing ugat o ina ng kaso. Tanong ni Panal sa panayam noong Hulyo 5 nang bumisita siya sa Cagayan de Oro City, nilinaw ni Acevedo na bago ibinalik ang Office of the President, nagkaroon ng presumption of regularity sa suspensyon na nilabag umano ng mag-asawang Dumanhog noong panahon na may bisa pa ang suspensyon. Ang preventive suspension ng mag-asawang Dumanhog ani Acevedo ay nakatakda noong Hulyo 30. Ngunit noong Hulyo 27 ng taong ito, naisilbi ang 6 na buwang suspensyon para sa pinakahuling kaso. Unang konsehal Ricky Buluhan at pangalawang konsehal Luloy Quezon ay iniluklok bilang alkalde at vice-alkalde ng Bonifacio ayon sa pagkakasunod sa isang aktibong kapasidad. Samantala, kinontra ng kampo ni Mayor Samson Dumanhog ang kasinungalingan ni Governor Waminal sa pagdinig sa Senado nitong nakaraang araw matapos itong sabihing sobrang tiwali umano ang alkalde ng Bonifacio Misamis Occidental na si Dumanhog. Kaya ito pinatawa ng sunod-sunod na suspension order kung kaya't ito'y halos di na makapagsilbi sa kanilang bayan. Kahit pa ng naunang suspension order ni Governor Waminal laban kay Mayor Dumanhog ay binaliktad mismo ng Office of the President, ay hindi pa rin ito sinunod ni Governor Waminal na tinawag pa niya nitong peking utos ng Pangulo. Taliwas sa mga paratang ni Governor laban kay Mayor Dumanhog ay napag-alamang si Governor Henry Waminal pala ang number 4 sa pinakakurap na public officials sa buong Pilipinas na lantarang pinangalanan noon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya naman, nang lumabas ang balitang ito ay di naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang nabigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Grabe mga kaibigan, ano? Bistadong-bistado sila rito ngayon. katuwid gustong tanggalin o mawala sa landas nila ang mayor para wala ng balakid sa lahat ng mga plano nila. Lahat ng pulis dyan dapat tanggalin, ba't ang hirap tanggalin ng mga pulis na mga katulad niyan? This governor never respect the decision of Mr. President of the Philippines. OMG God, only in the Philippines like this kind of officials. Dapat sa mga ganyang mga sakim at kurakot na politiko, firing squad na para hindi pa marisan ng ibang politiko. Dapat ibalik na ang death penalty para masampulan na. Kahit ano pang paliwanag, Governor Waminal, Yun talaga yung dapat doon mga kaibigan. Dapat talaga maibalik yung death penalty sa Pilipinas para kahit paano yung mga ganyang klaseng kalokohan na paghuli mga kaibigan, magkaroon sila ng takot. Grabe, ano? Ngayon, PNP binabansagan nilang pulis ng politiko. di na maniniwala sa iyo ang mga senador. Sa kangkungan ka na pupulutin. Accusation of betrayal to public trust is not applicable to said mayor and the said two cases was exonerated by the Office of the President. Thus, my opinion, said mayor has not violated any laws as alleged by said governor. However, the case must be brought to proper court to determine as accusation made by said governor is legal or not. End quote. In my province, allow me, your honors, to take this opportunity to give you briefly the historical background of the peace and order situation of the province of Misamis Occidental. Perhaps all of us is aware that my province, Misamis Occidental, particularly the city of Osamis, was once a home of the organized crime groups like the Kuratong Baliling, the drug syndicates, and was even tagged as the drug capital of Mindanao. Uncontrolled crimes on various forms were rampant and had greatly disturbed the peace and harmony of my province and the city of Osamis because of the presence of such criminal elements. Before, in our place, PNP means Police ni Paruhinog, not Philippine National Police. In 2016, when President Rodrigo Duterte became President of the Republic of the Philippines, and with the very able and dynamic leadership of then PNP Chief, now Senator Bato de la Rosa, the tides have changed in the city of Osamis, together with the whole province, because of their strong political will that dismantled the organized crime groups and drug syndicates in the area. The Misamisnons, therefore, are grateful to our former President Digong Duterte and to Senator Bato for their enormous contribution in bringing back the peace and stability of Misamis Occidental and the city of Osamis. As Congressman, I fully supported the administrations and the police in its war on drugs and criminalities. I know that this fight is not easy, and I even got 3 assassination attempts in my life
and put the safety of my family at risk. But I remain steadfast in my desire to achieve lasting peace and order in my province. To keep up peace and development in my province, as congressman, I have worked hard in my 3 terms to bring 27 billion pesos worth of infrastructure projects with the Misamis-Non are now enjoying their benefits. Thank you very much, Madam Cynthia Villar, Senator Mark, for being part of this billion of pesos that we had implemented in our province. Now, as governor of the province, umarangkada na po ang pag-asenso ng Misamis Occidental with all your help, with our vision of 5 aims, which is Misamis-Non, Magpuyong Malinahon, Malambuon, ug Malipayon, which means in English, Misamis-Non, living peacefully, progressively, and happily, and good governance is the cornerstone of this vision. In the municipality of Bonifacio alone, for the past 9 years through this representation efforts, a total of 3.7 billion infrastructure projects were provided in the said municipality under the leadership of the now suspended Mayor Samson R. Dumanhog. Ganyan ko po kamahal ang taga Bonifacio at si Mayor and Vice Mayor Dumanhog. Kaya nung nalaman ko ang ginawa ni suspended Mayor Samson Dumanhog involving issues of corruption, I was dismayed considering that despite the support I extended to his municipality, suspended Mayor chose to take the wrong path that has tarnished the image of the municipality in the principle of good governance, which lies at the core of the province 5 aims vision. Mayor Dumanhog was once a close ally. Kaya wala siyang kalaban last 2022 election. During our Team Asenso exclusive Christmas gathering on December 22, 2021, Mayor Dumanhog, being a party mate, was invited during the event, but surprisingly, he did not attend. During the said activity, a sniping incident happened. At ito na nga mga kapanig, ano na ang mas At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundal ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.